Okay, magandang umaga po mga ka-Elexer. Welcome back to my YouTube channel again. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakiclick naman po ang subscribe button at ang notification bell. Okay, shout out po sa lahat. Sa lahat po ng mga tropa natin dyan, mga ka-Elexer, co-YouTubers at iba pa. Okay, shout out. Ang bago po natin topic ay sa about KLX 150 L at S. Ano pinagkaiba po sa frame o chassis? At kakasya ba yung body kit ng L sa S at yung body kit ng S sa L. Okay? Okay, ito. Mamaya tatanggalin natin yung body kits nito. Tsaka ito, huhubaran natin to para makita nyo po yung pagkakaiba. At masagot yung katanungan po ng iba na kung kakasya ba yung body kits nito dito at yung body kits po nito dito. Akala po kasi nung iba, pag sinabing S, small, hindi po. Standard po yan. Pag sinabing S, akala nila maliit lahat. Hindi po. Pag sinabing S, standard. Lumiit lamang po yung wheels. Yung stock rim kasi nito, yung stock wheel diameter 1619. At ang L naman ay 1821. Pero yung frame po niyan, parehas. Pinagkaiba lang po ang konti sa frame. Both positions po parehas. Makina parehas. Minor model change lamang po. Okay, huhubaran ko mamaya ito at babalikan ko kayo. Kukuha lang po ako ng tools. A few moments later. Okay, papakasin ko na po yung body kits. Ito po yung 150L. At ito po ang KLX 150S. Ayan. Pakikita ko sa inyo yung mga konting pinagkaiba. Yung makina po niyan, same lang po. Walang pinagkaiba. Bumaba lang po yung quality po rito. Ayan. Okay. Okay, balikan ko kayo. Kakalasin ko lang po yung body. Okay, balik tayo mga ka-Elexer. Ayan po. Natanggal ko na yung... Hindi ko na po alisin itong fender. Parehas lamang po yung tipos yan eh. Ayan, parehas lang din po yung... Ano yan? Ayan, yung clamp. Parehas lang po yan. So, ito na po yung ano. So, excuse me. O, ayan. Nahubaran ko na po yung S tsaka L. Ayan. Kaya, titigan nyo mabuti ha. O. Yung main frame ng KLX S tsaka L. Ayan o, parehas lang po, di ba? Parehas. O. Ang pinagkaiba lang po dito sa subframe sila nagkaiba sa minor. Minor mono. Medyo tumaba na konti po dito yung subframe. Tapos nga po ito yung additional brackets para sa plastic, ayan. Na wala po dito, ayan. 'Di ba? Kita niyo po ayan, oh. Ayan yung mga bracket lang po na yan na add. Okay, tapos ayan, same. Ang pinagkaiba yung relay. Sa relay magkaiba po sa relay, pero same lang 'yan. Pwede pagpalitin. Tapos battery size parehas pa rin po na 7L. Okay, silipin natin ilalim ng subframe. Ayan. Ito sinasabi ko yung naiba yan. Siya may dulo ng subframe. Ayan. Diyan lang po nagkaiba yan. Ayan. Tapos, yung tambucho sa 2016 up, yung second gen na KLX, dito may stud bolt po ito para sa tambucho. Kaya paulit-ulit ko sinasabi sa mga bumibili ng tambucho, pag S, kailangan po mag-bracket. Pero pwede rin kayo mag-drill po dito. Kung gusto nyo may stud bolt. Ayan. Naka-bracket din po yan. Ayan. Ito sa kabilang side. O, diba? Isa lang po yung main frame yan. O. Ito rin din po ulit na add. Ito lang po. Nilagyan ng mga rubber grommet. O, ayan. Yan lang po yung nawala rito. Main frame, same. Yung makina po parehas. Ayan. Tapos, balikan ko kayo mamaya, ikakabit ko yung body kit dito, kakabit ko. Ayan, makikita nyo po yung tangke. O, parehas lang po yung tangke niya, no? O, tignan nyo mabuti korte. Ang pinakaiba po nito, mayroong floater sa loob. Ito po, wala. Kaya low maintenance to. Pero yung shape, parehas po. Ayan, walang floater sa ilalim to. Tapos, itong isa, andyan sa ilalim yung floater. Saan ba yan?
Ayun sa ilalim, sa may, malapit po sa may hose. Nakaharangan. Ayun, pinakataas. Doon sa may pinaka, eto wala. Wala po dyan. Silipin natin sa kabilang side. Kita ba yung floater? Ayun yung floater, ayun. Ayun yung may 4 na bolt. Yun lang po ang wala rito. Kaya yung mga gusto magpalit ng body kits, yung gusto po maglipat, pwede. Vice versa. May lilipat nyo po yan. Kasya yan. Same bolt position. Ito, madali lang magpagawa nito sa mga magaling na welding shop. Kung gusto nyo dagdagan ng bracket para sa grommet. Ayan ang KLX 150L 2020 model. Ito naman KLX 150S 2011. Yan. Tapos yung fork na to, yung stock yung tube, mas mahaba na po ng ganito sa KLX 150S. So kaya nung 1821 po kami, nag-lifter kami. Yan. Yung sa may swing arm po, ganun din po. Mahaba na ng mga ganyan. Ito. Kaya nag-extend din po kami para sa adjuster. Yan yung mono. Parehas lang din po yung haba niyan. Mono shock yan. Yung outer tube na shock, parehas din po. Caliper, parehas. Pero mas quality po talaga yung mga naunang KLX. 2015, mga Thailand unit po yan. Caliper. Dahil pinagkaiba nila yung rotor disc. Pero same ano lang po yan. Same bolts. Pwede pa palitin. Kaya lang mas matibay po isa. Yung design po kasi nito parang bulaklak. Dito bilog lang po. Ayan. Ito po yung body kits ng 150L. Okay. Kaya pag yung mga 150S na gusto magpalit ng body kit na second gen na KLX, ito po sinasabi ko. Kailangan po palaging kasama tong upuan. Ayan. Ito naman yung body kits ng S. Hindi ko na po tinanggal lahat. Ayan. Basta po set yung nilagay yan, kasama to, pasok po yan. Kailangan din po set to. Itong nabili ko to, yung motor to, problema yung rear fender ang nilagay, pinilit. Pang 150S to. Ito tatandaan nyo yung pa-triangle. Kasi triangle yung dulo ng upuan ng mga S first gen. Yung sa mga second gen naman, ayan, semi-flat, di ba? Doon pa lang makikita nyo. Kailangan po yung makuha yung fender flat pag dito. Okay, nailapat na po natin yung body ng 150. Problema, wala tayong rear fender. Naka-order pala, hindi pa dumarating yung rear fender po nito, stock. So, ito, ayan. Lapat naman yung shroud. Okay, lapat naman yan. Ang mangyayari po, kung magkaiba yung subframe, dito, ito yung nakita ko. Lumihis po yung butas. So, magmo-modified kayo ng konti rito dito. Sa may side cover. Kaya dihis po yung butas ayun. Ayun yung tornilyo ano. Dihis. Tapos dito po sa itaas ayan. Ang iipit na naman po rito yung rear fender. Tapos hindi siya tumapat dito sa may tusukan ng side cover ng S. Hindi siya tumapat kaya magkaiba yung subframe nito. Pero wala naman problema. Madali lang gawa ng paraan. Ayan. Ikakabit ko naman yung kahan ng S dito sa L. Okay, yung tambucho pala ng KLX 150L tsaka S, pag sa muffler po aftermarket, isa lamang po ang fitment yan. Okay, isa lang po fitment. Nagkaiba lang po sa may L, may tubo rito kung sa stock muffler. Pero kung ikakabit nyo yung tambucho, yung stock muffler, magpapalitin nyo, pwede po. Kaya lang, dito nga po magkakatalo yan sa may bracket. Ito yung bracket ng stock pipe ng S. So kung ilalagay nyo po yung dito sa L yun, magbabracket po kayo rito. Ilalagay naman natin to sa S, ito. Ayan. Magbabracket tayo rito, may bracket na po rito. Kaya vice versa, pwede pong magpalitin yan. Okay, so nakita natin ulit yung diferensya. Itong sa shroud, walang problema. Yung upuan, walang problema. So, naging problema, hindi ko mailapat ito. Ito, side cover ng S. Ito. Ito po yung problema niya. Yung bracket tumatama.
Kaya doon sa S wala yung bracket na yan. Hindi papasok ito. Ayan o. Nakaipit po sa ilalim ng upuan to. Ayan. Hindi siya pumasok. So kung gagawin itong body kit ito LXS, kailangan po sirain ito. Kung i-convert po yung second gen na 150L. Ayan. Dito sa tangke, walang problema. Sa sarad, pasok kagad eh. Same bolt position. Tapos, dito, ito, medyo iba to. Sa S yung bracket ito. Magkabila, ayan, tinan mo. Lumis po yung butas dito. Tingnan nga natin to. Ayun. Liis din po yung tornilyo yan. So, kailangan nyo rin to, kaya magbabracket kayo. Ayan. Hindi po tumapat. Yun. So, nakita natin ang problema at diferensya. Kung gagawin yung model body kit ng S, dito lang po yung magmo-modify kayo sa tornilyohan dito. Pero okay na po na. Dito walang problema sa tangke, sa shroud. Konti modification sa butas. So, nalinawan na po tayo kung pwede. Pwede naman, kaya lang hindi siya perfect fit. Kasi nga po yung ito yung subframe, yung tinatawag na subframe. Dito po nagkaiba yan. Ito yung main frame. Yung main frame po parehas. Ayan, maliwanag na po lahat mga ka-Elixir. Okay, nasagot na po ang iba nating katanungan. Sana po yung makatulong po sa ibang ka-Elixir natin. Ayan, malinaw na po. Okay. Hanggang dito na lamang po ating vlog at pinawisan ako rin. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakiclick naman po ang subscribe button at ang notification bell. Kaliligo ko lang, nahagad na tayo. Nakapihit ng tornilyo. Okay, maaga pa eh, wala pa ang 8 AM. Okay, today is April 2, 2024. Okay, salamat. Bye-bye.